dati, si Father Siquia, Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, lagi siyang nasa likod ko. Kasi tinuturuan pa niya ako eh. Ay, ikaw po yung nasa, inihaharap Ako hinaharap niya, pero nandiyan siya sa likod ko. Ito gamitin mo, ito dasalin mo, ito ganito mo. E di, andun ako, confident ako kasi andun yung master sa likod eh. Eh yung kaso ito, mag-isa lang ako. Hindi siya, wala siya kasi meron siyang ibang appointment. So nung inano niya sa akin noon, mag-isa ako, e di akala ko okay lang. Yung first session, everything was okay. Madali. Pero hindi pa lang, yung second session mas matindi. Kasi yun na yung inatake na ako ng demonyo. Nung inaatake na ako ng demonyo, na sabi niya, ba't mo kang pinalalabas? Alam namin ang mga kasalanan mo. Yung theology ko, nag-crumble. Kasi natakot ka na eh. Kinabahan ka na. Siyempre, ito na. Bakit ka kinakabahan? Hindi kaya kinakabahan dahil sa kasalanan, kundi maraming nanonood. Sabihin, in other words, natatakot akong ipahiya ako. Ito po ang Confessions Revealed. Ako po si Father Jess de Silva. Tunghayan po natin ang ikalawang bahagi ng kwento ni Father Winston Cabading OP tungkol po sa exorcism. Yung mga spirit questors, spiritual beings cannot be manipulated. Kaya nga sila spiritual. So anything material, hindi mo sila makokontrol. Ano yan? Genie in the lamp. Hindi yan ganyan. Hindi siya ganyan. Kasi, pinag-aralan natin yung Father Jess, na ang mga angels, spirits, spiritual beings, the invisible world, are superior, far superior than us mortals, human beings. Kaya nga, pag nilabanan ka ng Diablo, ang laging sasabihin ng Diablo sa'yo, tao ka lang. Tao ka lang. So, pag sabi ng tao ka lang, saan ka nang galing? Sa alikabok. So, yun ang ano nila, yun ang kanilang paniting, or the only thing or the only one who can control evil spirits is God. Siya po ang mas makapangyarihan sa Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya pag naka-encounter ka ng paranormal expert, spirit questors, as a Catholic Christian, is agad ang ganun, nakatingin ako. Titingnan ka lang, alam ko kung ano ginawa mo kahapon, alam ko kinain mo. Walang nakakalam na iba. May nagsabi sa'yo, Father, alam ko buhay mo, kinain mo kahapon. Maniniwala ka, akala mo, totoo. Pero actually yun, ibinulong na yun ng spirits. Bilang Kristiyano, we do not listen to these things. Hindi tayo lalapit sa kanila. Kasi madideceive nga tayo eh. Madideceive tayo. You look at things from the eyes of the Catholic faith. Hindi mo ito yung laging nagiging defect. Defect siguro ng seminary formation or theological formation, both of the seminarians, the clergy, and the lay people. Pagdating sa spiritual world, ang pinakikinggan natin, yung mga sabi-sabi. Opo, yun na nga, Father. Father, yung experience po ninyo, nung first time po ninyo na makaharap ng situation na meron po possession. Nako. Deacon pa ako niyan, Father Jess. Sa Santo Domingo, dalawa yung kukwento ko. Nung deacon ako sa Santo Domingo, prayer time evening. Wala mga pare kasi meron silang meeting. So ako lang yung cleric sa prayers. Pinatawag ako. Tapos, may dinala sa parokya na isang babae na naalinhan ng masamang spirito. So lumabas ako, malayo pa lang ako, nandun pa lang ako sa may bukana ng information ng Santo Domingo. Narinig ko na yung boses ng babae. Sabi ng babae, at saka hindi ko alam na babae ha. Akala ko, lalaking,
burly na kasi ang lalim ng boses. Palalapitin yan, ganyan. Tapos pagpunta ko dun sa, pagpunta ko dun sa parish office, what I saw was a teenage girl na petit, na kulay gray ang mukha. Alam mo yung pagpatay na, ganyan ang itsura. Pero malaki boses, Father. Ang laki ng boses, ang lalim ng boses. Talagang, anong gagawin ko dito? Kaya, pero nakita ko yung may charismatic community doon, nagpe-pray over sa kanya. Tapos, nung dumating ako, mas malakas ang reaction. So, meron akong prayer na dinasal, yung prayer, nung time na yon, Pope Leo prayer, tapos, at saka exorcism, prayer to Saint Michael. Ang lakas ng reaction. Nagre-react. Tapos ako, holy water. Tapos eventually, humupa na. Bumalik na yung kulay niya. Ganun lang. So that was my first experience. Basta yung nakita ko, yung talagang kitang-kita ko na yung, yung gray na parang patay na siya. Tapos nahimasmasan na siya, bumalik ng kulay ng itsura niya. At saka, wala siyang naalala na nangyari sa kanya. Yun yung first ko sa kanya. Siyempre, ang takot. Basta, alam mo, lagi always takot. Hindi mo alam ang gagawin sa'yo eh. Kasi nga, katulad ng marami, nanonood ka ng horror movie, yun ang napapanood mo, di ba? Yung second naman, assistant parish priest ako ng Santo Domingo, wala yung linggo noon. May galing sa Tataloon, dinala nila 5 bata na napoposes. Wala yung parish priest. Wala din yung mga pare. Di ako lang. Kasi may mga linggo kasi yun. May mga misa sila sa labas. Ako lang ang nandoon kasi ako yung assistant parish priest. So, eto na naman. Dinala sa Santo Domingo. Tapos, parang, ito na naman. Ano ba ito? Ba't ganyan na? Tapos ngayon, 5 na. 5 na sila. Di ba? Ang experience ko dyan, nakasalubong ko yung at that time, provincial namin, si Father Quirico Pedregosa. Bagong pari lang ako noon, wala pa akong 2 buwan na pari noon. Lumapit ako siya, Father, may ganyan po na ganyan. Akala ko, charismatic priest siya. Akala ko, sasabihin niya sa akin ako na bahala. Hindi. Alam mo, sagot sa akin ni Father, pari ka na. Ikaw na. Talaga. So, punta ako sa chapel, Lord, ano ba gagawin ko dito? Pero, bakit ko kwento yan? Kasi, doon ko nakita. So, pari na nga pala ako. Ano gagawin ko? Di ba? So, I went down, pero nag-prepare muna ako. I went down, sabi ko doon sa Kristan, sabi ko, papuntahin mo yung dalhin yung mga bata doon sa likod, back altar. Doon gagawin ang prayer. Tapos mamaya, ito na yung mga reporters. May mga reporters na, syempre, usyusero yung mga reporters. Gusto makita, kasi nakikita nila, hindi dinadala eh. Ang story ng mga bata, nag-pray sila ng Spirit of the Glass, ilang beses nag-Spirit of the Glass. Nung huli na, the last session nila with the Spirit, pinaalisan nila, ayaw nang umalis ng Spirit. Kasi lagi niyo ko tinatawag, hindi I will stay with you. Dito na lang ako. Dito na lang ako. Ginawa nila, tinaob na lang yung baso. Akala nila gano'n, kasi akala ng mga tao, gano'n na, itaob mo lang, lalabas na. Joke. Na-joke sila nung spirit. Kasi hindi naman nga po natin Hindi makokontrol. Di pumasok doon sa pinakabata sa lahat. Tapos may batang yun, wala lang, tumayo lang, kwento lang naman, tumayo lang yung bata, parang wala nang nangyari. Pumasok sa bahay, tapos, biglang lumabas. May dala-dala ng itak. Iitakin niya na yung mga kalaro niya. Yung mga pinsan niya. Di nagtakbuhan yung mga pinsan. Tapos mamaya, habang nagtatakbuhan sila na rin ang nasasapian. Dinala sila ngayon. Yun ang dahilan kung sila dinala sa Santo Domingo. Ngayon, dinala sila sa back altar. Ito na yung mga reporters. Gusto makita. Siyempre, maiingay sila. Sabi ko, wag po kayong pumunta. Sabi nga, hindi pa kailangan makita to kasi ito yung mga pang newsword nito, ganyan nila. Sabi ko, sige po, ganito lang gawin natin. Alam niyo po yung kwento ng Panginoong Jesucristo, ano ginawa niya doon sa baboy. At saka yung naalala, kasi mga Katoliko yung mga reporter. Sabi ko, ganito lang gagawin natin.
papupuntahin ko yung mga spiritong yun sa inyo, papasok. O di natakot na sa kanila. Huwag naman po. Kaya lumayo na lang kayo. Huwag kayong, dyan na lang kayo sa malayo, doon ako. Pumunta sa mga reporter. Papunta sa reporter. So, ang ginawa ko lang sa mga nagdasal lang ako sa mga bata. Binigyan ko sila ng general absolution. Tapos binless ko sila. Tapos, wala na. Balik na. Ni-request ko na lang sila, magkumpisal na sila afterwards. Because ang ginawa nila, occult. Yun yung tumatawag ng spirits. Akala mo, kahit sino tawagin mo sa Spirit of the Glass, kahit sino tawagin mo si Pedro Calungsod, tawagin mo Mahal na Birhen, tawagin mo, yung spirit na papasok dyan, mapagpanggap. So lahat, masasabi ko to with accuracy, lahat ng mga sinasabi ng mga tao na nakita nila ang Mahal na Birhen, si San Roque, sinambolo ng Santo Niño, ng Puong Nazareno, basta sinanibang ka, evil spirit yan. Father, curious ako, sorry pero Father, ano po yung pinaka-memorable experience ninyo while doing exorcism? Yung talaga pong... Hindi mawawala sa akin. Ay, naku, edi inatake ako ng demonyo. Sabi sa akin, sinabi sa akin bakit mo kami, di kami, no? Laging plural yun. Bakit mo kami pinapalayas? Nag-enjoy ka naman sa amin. Kasi nung nag-exorcism yun ng isang young businessman in his 30s, basta sabi niya ganun English nung sinasabi niya how dare you expel us? How do you expel us? At ito na yung we know all your sins. Ayan, kinatatakot ang lahat ng pare Pag sinabi na we know all your sins We know all. Bakit hindi siya mawawala sa akin? Kasi hindi ko siya makakalimutan kasi yun ang aking baptism of blood. Ika nga. O baptism of fire, kung ano pwede mang gamitin. Kasi, dati, si Father Siquia, Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, lagi siyang nasa likod ko. Kasi tinuturuan pa niya ako Ay, ikaw po yung inihaharap niya. Ako hinaharap niya. Pero nandiyan siya sa likod ko. Itong gamitin mo. Ito dasalin mo. Ito ganito mo. E di, andun ako. Confident ako kasi andun yung master sa likod yung kaso ito, mag-isa lang ako. Wala siya kasi meron siyang ibang appointment. So, nung niya sa akin noon, mag-isa ako, edi akala ko okay lang. Yung first session, everything was okay. Madali. Pero hindi ko alam, yung second session mas matindi. Kasi yun na yung inatake na ako ng demonyo. Nung inaatake na ako ng demonyo, na sabi niya, ba't mo kang pinalalabas? Alam namin ang mga kasalanan mo. Yung theology ko, nag-crumble. Kasi natakot ka na Kinabahan ka na. Siyempre, ito na. Bakit ka kinakabahan? Hindi kaya kinakabahan dahil sa kasalanan, kundi maraming nanonood. Sabihin, in other words, natatakot akong ipahiya ako. Apat pa yung mga kasama ko. Tapos may isa pa akong pare na sa likod na tinuturuan ko naman. Mapapahiya po kayo doon. Mapapahiya naman ako doon. So, yung ko doon, tapos, ang kaya ginawa ko, nung nagsasalta na yung demonyo, kasi makikita mo na yung possess na nakaganon. Tapos, how dare you? Blessed Sacrament. Sabi ko, Lord, I did not sign up for this. Did not sign up for this. Tapos, may statue doon ng Blessed Virgin, ng Our Lady of Fatima. Sabi ko, Mahal na Birhen, hindi ko alam ang gagawin ko. Pakitulungan naman ako. And then, biglang yung na-possess, nagsalita siya. May sinabi siya na bagay na hindi totoo. Yung tipo na, yung una niya sinabi, wala siyang sinabi kasi sabi niya ganun Remember? Pero wala naman po kayong sinabi. Wala akong sinasabi. Sabi niya, we know all your sins. Remember? Yun na. Hindi, nung gano'n, natakot ka. Tapos, ngingiti na siya, gano'n na. Ngingiti na siya sa'yo. Parang ang umingisi na. Natatakot ka na.
Pero, nung sumunod na nung nagdasal na ako sa mahal na Birhen tsaka sa Panginoong Hesukristo, natulungan ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Nagsaltabi yung possess, sabi niya, remember, may sinabi siyang bagay na, hindi totoo, hindi nangyari. Na-realize ko, nag-ano lang siya, nagbabluff. Nakita niyo po yung butas, Father. Oo. Kaya po na... Parang nagtapon siya sa ere ng bulate. Ikaw yung isda. Tapon siya sa ere ng bulate. Tapos, ikaw yung kumuha. Tapos, nung kinuha mo siya, ikaw yung nag-produce sa mind mo ng ano yung naalala mo. And nakita niya yon. Ginatungan niya. Ginatungan niya. Eh, nung gagatungan pa niya, hindi na totoo yung sinabi niya. Kaya doon ko na-realize na nagbabluff lang siya. Anong lesson ko doon? Na tayo, pag nagtayo, kasi the priest exorcist never goes on a battle without preparing himself. You never go to a battle unprepared. Spiritually. Dapat So, po nakapag-confess. Nakapag-confess ka, klarong ano mo, ang preparations mo. So, alam mo yung theology natin, di ba? Pag pinatawad ng Diyos ang kasalanan mo sa sakramento ng kumpisal, hindi na nag-e-exist yung kasalanan na yun. So wala yun. Pero at that time na sinabi sa akin ng Diablo na, we know all your sins, nakalimutan ko yun. Pero, kaya nung nagsalita siya nung pangalawa, na-realize ko, wala siyang nakikita. Gumagawa lang po siya. Gumagawa lang siya. Gumagawa siya ng kwento. Ngayon, tinitignan niya yung reaction mo. Doon sa reaction mo, sa reaction ko, doon niya, dahil matalino siya, doon niya gagawin paano kanya paglalaruan. So, alam na, hindi nakikita ng diablo yung kasalanan mo. Kaya wala siyang tawag dito, wala siyang ma-accuse sa'yo. Pero, alam niya meron kang memory. Kaya sinabi niyang, remember. Para ikaw yung mag-aalala ano yung mga kalokohang ginawa mo. Tapos, pag naalala mo na yon, papasok na sa utak mo yon, magkakaroon na ng itsura yon. Itsura na nung alaala na yon. So, yung memory mo, magkakaroon ng imagination, at pupunta siya sa emotions mo. Yung emotions mo, magpapakita na siya ng nangyayari sa katawan mo. Pinagpapawisan ka na, nakikita niya na yon. Maaring hindi napapansin ng iba, pero siya nakikita niya yung minute na yon. Kaya alam niya, ay, tinatamaan ka na. So, bibirahin ka na ng bibirahin. Lesson learned, pag nakita mong para kang hindi mo na alam ang gagawin mo, dasal ang sagot diyan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi yung Diablo, yun ang gusto niyang gawin. Malayo ka sa pagdarasal. Kasi pag naturete ka na, hindi ka na magdadasal eh. Kasi ikaw na naghahanap ng solusyon. Pero hindi ka na lumalapit sa Diyos. Actually, prayer is always the key. The devil will try his best to stop you from praying because he knows that your prayer can stop him. Pwede po pa rin, no? Yung panalangin ng Father. Dasal. Non-stop. Nakailang beses na kami naman. Ba't, kunyari, nagdasal ka andyan yung magdasal ka ng rosary. Tuitigin mo yan, walang nangyayari dyan. Nagdasal ka ng dasal dyan. Pero actually, bluff niya yon. May nangyayari. Kaya niya pinatitigil para magdasal ka. Pinatitigil ka niyang magdasal kasi alam niya yung dasal mo may mangyayari. Kaya pinatitigil kayo. Walang mangyayari dyan. Paano alam mo yun? Huwag ka na magdasal. Wala naman nangyayari dyan. Pero kaya titigil ka na kasi naniwala ka din. Pero actually, continue praying kasi may effect sa kanya. Yan. Praying unceasingly. Kaya po, sa mga minamahal po namin tagapanood, wag po kayo titigil pananalangin kasi napakalaki po itong tulong sa atin para po mapalayas po natin yung mga ganitong mga elemento sa ating buhay. Father, nabasa ko po dati, nag-post po kayo
nung one experience niyo po about exorcism. Hindi ko na po maalala kung ilang taon. Pero, nung naalala ko po doon, ginamit ko po ito sa homily ko Pero, no, yung binabanggit niyo po yung pangalan ni Mama Mary, yung galit na galit po yung demonyo. Bakit po siya galit na galit kay Mama Mary, Father? Panira ng kanyang, ano yun Opo, yung sinabi niyo sa post niyo yung nagdadasal kayo ng parang Hail Mary, talagang doon siya nagsisigaw. Yung kwento ko sa iyo kanina na yung evil spirit na inaatake ko. So yung ang naging ending noon, yung paring tinuturuan ko kasi natatakot na rin yung pare Kasi parang ano kaya kayong mangyayari dito sa amin, no? So sabi ko sa kanya, sa pare, Father James, magdasal ka na ng rosaryo. Kneeling down. A glorious mystery. So nagdasal siya, nagsimula siya magdasal. Nung nagdadasal siya ng rosaryo, sabi nung demonyo sa kanya, Father James, itigil mo yan. Kundi ibubulgar ko mga kasalanan mo. Siyempre yung paring bata, bagong first year pa lang siyang pari So, takot na takot na siya. Kinubera niya na yung tenga niya para hindi niya maririnig. Sabi ko lang sa kanya, Father James, continue praying. Don't stop. So dasal siya, Hail Mary. Pagdating sa fourth glorious mystery, the Assumption, sabi ko doon sa team, let's kneel. Magdasal na tayo. So the Assumption of Our Lady. Doon na siya nagwala na yung evil spirit. Huwag niyo siya tawagin! Ba't yung tinatawag yung babaeng yan? Lalo siya naging very violent. Sabi ko doon sa continue pa lang tayo. Let us continue. Pagdating na doon sa coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth, doon na siya talagang nagwala ng husto. Bakit niyo siya tinatawag? Ngayon, andito na siya. Siyempre, ano ka na? Ito na. Andito na si Mama Mary. Dasal tayo, lalo kang dasal. Until nawala na siya. Tapos yung Hail Holy Queen, kumanta kami Salve Regina. Kinanta namin Salve Regina. Doon na siya talagang parang berserk. Pero wala na siya magawa kasi after that, nung humiyaw na siya ng malakas, tapos, wala na. Tapos na. Ano pong meron kay Mama Mary, Father? Pag dumating ang nanay mo, lahat ng kaaway tatakbo. Ganyan. Yan lang yun, simple. Sa Ministry of Spiritual Liberation Exorcism, si Mama Mary ang laging pinadadala ni Jesus. Siya yung laging, pag tinawag mo siya hindi pwedeng pumunta. She always comes. Kaya, ang una, pag tinawag mo na siya, magre-react agad yung evil spirit. Huwag niyong tawagin yung babaeng yan. So, lahat ng uri ng words na gagamitin, babae lamang yan, tao lamang yan, bakit yung siya tinatawag? Tapos, pero continuous ka na magdasal. Continuous lang, Hail Mary mo, pray for us sinners. Now, merong isang case, sasabihin niya, she always prays for you. Do not call on her. Tapos magagalit siya. Pero mamaya, she always prays for you. Whenever you call her, she comes to help you. Kaya yun ang una niyang pinatitigil. Kaya minsan mga realization ko, kasi nung naging born again ako, una kong tinanggal sa buhay ko, rosaryo. Una kong tinanggal sa buhay ko, si Mama Mary. Siya ang huling ibinalik ko sa buhay ko nung naging Katoliko ko. Kasi utak Protestante. Utak Protestante. Until you realize how much Christ values her for us. Yun siya yung naging yun. Kaya, ang Panginoong Jesucristo ang nagligtas sa atin, pero ang naging daan ng ating kaligtasan ay si Mama Mary. Kaya pag tinawag mo siya, doon mo makikita. Sa mga cases na mga na-encounter ko, ng mga evil spirits, dalawa usually yung malakas na madaling mag-react. Pag ang case ay case of impurity, kalaswaan, at saka case ng kayabangan, ng pride. Pag tinawag mo ang mahal na ina on her different titles, usually magre-react Doon namin nadidetermine minsan pag nagkaroon kami ng Litany of the Blessed Virgin Mary, makikita mo kung bakit nagre-react. Kunyari nag-react sa Immaculate Virgin.
Pag nag-react tapos inulit mo, Immaculate Virgin, ganyan. Or Mother Most Pure, Mother Most Holy. Nagre-react doon, ibig sabihin yung spirit na umaalipos na doon sa tao, may kinalaman sa dungis. Oftentimes, laging Nakapaisip talaga ako. laging may kinalaman sa dungis. Kasi wala silang ma-attack sa mahal na ina sa kanyang kalislinisan eh. Kaya kalislinisan puso ni Maria, Most Immaculate Heart of Mary, Immaculate Virgin, yung mga titles na yan, nagre-react talaga yan. Kaya pag nag-react ng gusto dyan, makikita mo, ang oftentimes, ang problema nung afflicted is connected with purity. Pag nagre-react siyang doon sa titles na Mary Most Humble, halimbawa, kunyari kumanta kami ng Magnificat, He cast down the mighty from their thrones and has lifted. Pag nagre-react sa ganyan, pride ang problema nung tao. Kaya doon mo din makikita eh. Kasi yung various titles of the Blessed Virgin Mary, her various virtues, ay pangontra sa iba't ibang uri ng mga spirito na yun ang specialization. Father, ano pong dapat namin gawin ng mga ordinaryong mga Katoliko once they have encountered this experience? No? Meron sa kakapamilya nila. Ano po yung pinaka-practical na gawin? Okay. Huwag nating kalimutan ang buhay na grasya. Tinatawag natin life of grace. Kasi pag tayo ay nasa Panginoon na tunay at tayo namumuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban, hindi tayo madaling lalapitan. Tutuksuin tayo ng Diablo. Yung gawain niya yan eh. Yan ang kanyang trabaho. Pero hindi siya makalapit. Malayo siya. Manunukso siya, pero malayo siya. Because we are in grace. Yun ang pagsikapan natin, mamuhay sa kabanalan. Dahil, pag wala tayong kabanalan, lumalapit sila. At yung lapit na yan, palapit ng palapit ng palapit. At huwag tayong makikipag-usap sa mga spirito. Huwag tayong sasangguni sa mga spirito. Huwag tayong makipag-usap sa kanila. Kunyari may nararamdaman kayo. Pumasok ka sa isang lugar, may nararamdaman kayo. Huwag nyo kakausapin. Huwag nyo sabihin, umalis kayo dyan. O huwag nyo ko tatakutin. Kasi pag ginawa nyo yun, nire-recognize nyo ang kanilang presence. Na-acknowledge po yung presence nila. At doon na sila magsisimulang umaksyon. Ay, nararamdaman ako. Ay, natatakot na siya. Di tapos na ang storya. Ngayon, kung ano na gagawin mo, kukuha ka na ng kung ano-anong pangontra. Wala. It's a very practical advice, Father. Unang tanggalin yung takot kasi nga po ay nung makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Pero alam mo kapatid, kasi one of the things na oftentimes sinasabi ng mga kapatid nating pari na wala silang gift na ganyan. Wala silang gift na kaya ayaw nila ma-involve kunyari sa spiritual liberation. Apostolate. Apostolate kasi wala silang gift. But it's not a gift. The gift is the priesthood. At lahat nakadikit doon. In other words, yung expulsion of evil spirits sa buhay ng Panginoong Hesukristo, pinakita niya, is in aid always to manifest the power of the kingdom of God. So kasama po siya sa pagkapari mo. Kasama siya sa pagkapari mo. Kaya nga't yung exorcist, higit sa lahat, pag tinignan mo yung canon law, pag tinignan mo, anong qualifications ng exorcist? Walang nakasulat doon, must have the gift. Ang una nakasulat doon, must be a priest. At yung priest na yan, may kantong qualifications. Pag binasa mo yung qualifications na hinahanap, ito yung qualification nung pari, bago siya naging pari. Sabihin, bago ginawang pari itong binatang ito na yung hinanap sa seminaryo kung meron siyang gantong katangian. Ano lang, parang inire-emphasize lang kasi baka may possibility, alam mo naman yon, alam nating lahat, na yung pare, tao din yan, may minsan nakakalimot na siya ay pare,
namumuhay siya na parang hindi siya pare. Opo. Pero ito, kaya yung exorcist must be a priest endowed with the following qualifications. Na ang qualifications na yan ay hindi outstanding. Hindi siya yung rare. Ina-expect mo yung qualifications na yan, meron ang lahat ng lalaki na nagnanais maging pare. So hindi siya gift. It is a ministry in the church na nakaakibat sa pari. Ang ginagawa lang ng simbahan, sinasabi niya dito sa isang paring ito, i-exercise mo yung ministry na yan on behalf of the church. Kaya yung evil spirit, ang lagi niyang ginagawa, nilalaso niya yung pari para hindi niya exercise yung ministry na yan. Lalasunin niya, sasabihin niya hindi siya karapat-dapat, sasabihin niya na makasalanan ka, wala kang gift na ganyan. Yan ang ano niya, yun ang kanyang gagawin. Kaya inihiwala niya yung pagkapari doon sa pari. Pag nalaso na po yung pari, Father, wala nang lalaban. Wala nang lalaban. Ano yan? Toothless lion. O kaya, nagpunta ka, ikaw ay sundalo, may baril, walang bala. Para sa mga pari po, no, tayo ay meron pong parang kapangyarihan. Pero hindi lang pari laiko. Korean pala. Okay. Laiko. Na pinagkatiwalaan po ng simbahan. Kasi pag inisip mo siyang maigi, lahat tayo, kailan tayo lalabanan ng diablo? The moment we said yes to Jesus. Kaya akala mo, pari lang? Hindi. From the day that we receive Christian baptism, nakatingin na yung tinanggal na ng diablo yung kanyang salamin at tinignan ka na. Talaga. Lalabanan mo ko. Tingnan natin. And therefore, non-stop na yan, attack na yan. Non-stop na attack na yan sa buhay natin. Kaya nga may tukso eh. At kung lalo kang lumalapit sa Diyos, lalong tumitindi yung challenge mo sa Kanya. Na, hindi kita kaya pag mag-isa ako, pero sa tulong at awa ng Diyos, kaya kitang labanan. By the power of God. Alam niya yon. Alam niya yon. Kaya ano gagawin niya? Panghihinaan ka niya. Gagawin ka pa ng hihinaan ng kanyang kalooban para hindi mo siya malalabanan. Kaya ano nang gagawin mo? Imbis na gamitin mo ang mga weapons na ibinigay ng simbahan, ang gagamitin mo mga weapons ay kung ano-ano. Alam mo, Father Jess, huling kwento ko na meron kami isang pare na yung tatay niya, taga-probinsya sila, they're probinsyano. Meron daw silang malaking-malaking puno ng balete tabi ng bahay nila na kinatatakutan ng mga kapitbahay. Pero yung tatay niya, who is a kaabag sa Mindanao kasi to, pinutol. Sinabing nung pinutol niya, sabi nung naku, malas yan, mamalasing kayo, ganyan. Etc. Tsaka paghihigantahin kayo ng pag maghihiganti yung mga spirito dyan. Sagot lang ng tatay na nakaabag Bakit? Sino ang mas makapangyarihan? Ang lumikha o ang likha? Ganun lang yun. Simple, no? Parang simple expression of faith. Who is more powerful? The creator of heaven and earth or the creature? Walang nangyari doon sa tatay niya. Walang nangyari. Kasi nagdasal lang tatay. Sabi lang sa Panginoon, ipag-adya mo kami sa lahat ng masama. Tapos puto lang puno. Tapos ang storya. Walang masyadong drama. Diba? Yun ang natin Fear is our number one enemy pagdating sa Diablo. Kasi nakakalimutan natin na mahal tayo ng Diyos. Pag naisip mo, sabi ni St. John, 1 John, perfect love removes all fear. Pag wala ka niyan, pag hindi ka, nagda-doubt ka sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, kumakapit ka sa ibang bagay. It helps you to diagnose also your love for God, Father. No, kapag marami kang takot, baka hindi mo mahal ng buong-buo ang Diyos. Yan pa naman yung talagang first commandment, love God with all your heart,
with all your strength, with all your soul. Isipin natin lagi ang mga evil spirits ay mga anay, daga, hahanap at hahanap ng butas. So yung ordinaryong bata na wala naman siyang ginagawa, naglalaro lang siya sa ilalim ng puno. Bakit siya sinasapian? Hahanapin mo ang kwento. Baka dinala ng nanay, ng lola sa albularyo. Pag ginawa na yon, may opening na yung bata. Pero wala namang kinalaman yung bata, di ba? Pero yung may mga spiritual authorities sa kanila, yung mga manggulang, yung mga lolo't lola, may spiritual authorities sila So parang yung kanilang, kung sila'y binyagan na, yung mga bata, binyagan na sila, dinala ng magulang sa altar ng Diyos para binyagan, inalay sa Diyos. Tapos dinala mo sa albularyo. Pinatawas mo. Di ganun din yon, inalay mo din. Kaya one day, naglalaro yung bata, normal, biglang sinapian. Ang tanong doon, bakit? Nagkaroon ng opening yung bata dahil sa ginawa ng magulang. Ang dasal hingin mo sa Diyos, ano kailangan mo? Hindi pwedeng generic. Parang kailangan you have to ask God what you are asking from the Lord. Sabi ng Panginoon, you have not because you ask not. Di ba? Seek and you shall find, knock and shall be open. So pag kumato ka, kailangan sasabihin mo, Panginoon, ano po, may kailangan po ako sa inyo. Kung ikaw ay humihingi ng ibang bagay sa Panginoon, na trabaho, ganun din pag humingi ka ng protection against evil spirits. Yan. So, anong panalangin yan? Well, there are many prayers that are readily available, no? Na kung talagang gusto mo yung talagang meron kang prayer na masusundan, meron yung Catholic Handbook of Prayers for Deliverance ni Father Jose Francisco Sequia na available sa St. Paul's, no? Meron yan. Pero meron din other prayers na pwede mong for example, alam nyo ba na ang Santo Rosario, ang original niyan is really a spiritual weapon? Anong story niya? Pwede ba natin kwento yan? Pwede ba natin kwento? Si Santo Domingo, amang Santo Domingo, Rosario, ang kanyang Rosario, nagpipreach si Santo Domingo, wala pang Rosario noon, nagpipreach si Santo Domingo sa bayan ng Carcassonne sa France, southern France. At habang siya nangangaral, yung city ng Carcassonne, ang mga nasa loob ay mga erehe, mga heretics, Albigensian heretics. So nangangaral sa Santo Domingo doon, walang nakikinig. Pinagtatawanan siya. Kaya lumabas si Santo Domingo, parang masama ang loob niya, maba ang kalooban niya dahil yung kanyang pangangaral parang walang patutunguhan. So, ready to give up na siya. Nang nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo, sinabi sa kanya, ipinagkatiwala ko ang iyong orden sa aking ina. Tapos, nung tumingin si Santo Domingo bago siya lumabas sa Santo Domingo sa Carcassonne, may madilim na ulap na nakapalibot sa ibabaw ng Carcassonne. Nung nakita niya yun, sabi niya, hindi niya malaman kung ano yun. Tapos yung time na nagpakita sa kanyang mahal na ina, sabi ng mahal na ina, ito ang gamitin mo. Kaya makikita mo yung may mga picture ni Santo Domingo na tinatanggap niya yung rosaryo sa kamay ng mahal na Birhen. Nung binigay ang rosaryo, ito ang gamitin mo. Tapos, nung sinimula ng tinuruan ng mahal na ina kung paano gamitin ang rosaryo sa Santo Domingo, nagdaan sa Santo Domingo, yung ulap sa ibabaw ng Carcassonne, madilim na ulap, unti-unting nawala, humuhupa. At nakikita niya, hindi pala ulap lang yon, kumpul-kumpul na mga natin doon. Na ang Santo Rosario ay weapon. Weapon. Yan lang kailangan mong dalhin. Napakalaking bagay, Father. Oo. Weapon siya. Weapon siya. And first and foremost, weapon siya. Pag intention mo kaya nga, pag ginagamit yan sa mga sa exorcism, ang laging complaint ng napoposes ay para siyang isang mabigat na kadenang nag-aapoy. At bawat dasal, butil, ay parang hindi paso
parang nilalapnos talaga ang loob niya. Kaya talaga pag humiyaw lang sila. Pero kami isang Dominican na brother noon na involved sa ministry. Ano yun pag may napoposes, ginagawa niya yung Dominican rosary niya, kukunin niya ganyan. No? Tapos pagkuha niya ganyan, itatali niya doon sa ganyan, sa ganito. Mumurahin siya talaga ng nung tao, nung poposes, tanggalin mo yan. Pag papatayin kita. Bakit mo kinakadena? Ang dating sa dali-dali naman putulin yan Pero hindi niya matanggal kasi dating sa kanila kadena because it is really a weapon. So pag tinanong mo sa akin, ano ang pwedeng gamitin na dasal? Hold your rosary and start to pray. Tapos na. Hindi ka pa natatapos. Tapos na. At pag hindi pa matapos, kasi minsan malakas patuloy lang. Hindi ka mauubusan. 4 mysteries kaya yan. Maraming salamat po sa inyo pong lahat na nakiisa at sumubaybay sa lahat po ng mga naging pagninilay natin. Kasama po si Father Winston. Nawa po kayo po ay natuto at napagnilayan po ang inyo pong mga personal na pakikipaglaban sa masama at sa kalaban ng Diyos. Nawa po tayong lahat ay magtagumpay sa bagay na ito at manatiling laging kaisa ni Kristo sa lahat ng pagkakataon. Ako po muli si Father Jess de Silva at ito po ang Confessions Revealed. To make his message known is our response.